Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin lahat nagulat. Nako, ito pa mga karibin natin, huwag nyong ilihis ang isyo. Soljen Sibak. Nako yan mga karibin natin, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, i-share ko lang po ang ilan po sa mga post dito po sa mundo ng social media. O, mga balita mula sa social media mga kababayan. Bigyan lang po natin ng konting reaction. Ito po yung balita mga kababayan na kung saan akala ko talaga dito mga kababayan si Atty. Castro kasi siya pong tagapagsalita ng Pangulo eh. Akala ko po siya po ang sasagot ng mga katanungan dito. Pero ipinasa niya. Well, anyway, ito pakinggan na lang po natin ito mga kababayan at bigyan natin ng reaksyon. Ito po ay patungkol sa sinatawag na warrantless arrest ni former President Duterte. Itinatanggi po nila, itinatanggi po nila, attorney rin yung nagsasalita dito. Si Attorney Butuyan, hindi warrantless arrest ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Attorney rin naman si Castro. Pero bakit kailangan isa pang, another attorney pang sumagot para sa kanya? Anyway, ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. So, hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy. Kahit hindi tayo miyembro, okay lang. Tanong lang po mga kababayan kasi pare-parehas lang po kami, Mapa-vlogger, mapa-Yusik Castro, pare-parehas lang po nagtatanong, hindi na sumasagot. Makikitanong na rin tayo. Kahit wala pong hindi tayo membro, okay lang sa atin na magbigay sila ng warrant of arrest. Anyway, sige, ito, nagtatanong na naman po si Yusik Castro. Hindi na sumasagot, nagtatanong na lang. Dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusik Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. For as long as there exists the warrant of arrest, pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung Eto napaka-unfair po niyan na sinasabi nyo. 'Di ba? Na hindi pwedeng hindi dala yung physical copy or hard copy ng warrant of arrest. For example na lang kami mga kabayan, yung motorista, 'di ba? Hindi po pwedeng soft copy lang ang dala nilang lisensya. Hindi po pwedeng soft copy lang ang dala nilang ORCR. 'Di ba? Tama ba yun? OR at saka Certificate of Registration, di ba? ORCR. Hindi po pwedeng soft copy lang. Kasi kapag hindi mo yan dala, talagang nguhulihin ka. Tapos kapag kayo, huwag namang ganun. Pero kung nasa batas talaga yan, dapat i-revise yan. Ha? I-revise po yan. Maging patas kayo sa Pilipino na ano ba ito? Pag ordinaryong Pilipino, pag walang dalang, ito ini-example lang natin, We're not talking about arrest warrant ng mga ordinaryong Pilipino kasi hindi naman sila pwede mag-aresto. Ang gusto ko lang i-point out, mga kababayan, kung
Ang ordinaryong motorista nga, kapag hindi nila dala yung kanilang lisensya, ha? Oh, hindi nila dala yung ORCR ng motor. Di ba, hinuhuli ninyo? Oh, bakit ganun? Tapos kapag mag-aaresto pala, okay lang kahit walang physical na or hard copy, mga kababayan, ng warrant of arrest. Mhm. Mukhang may mukhang may butas talaga ang batas natin, mga kababayan, no? E-warrant na sinasabi doon sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang na lahat, talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi Naloko na talaga si Castro, mga kababayan. Hindi na sumasagot. Nagtatanong na rin po siya. Hindi niya na ba alam sumagot? Wag ka na mag-ano dyan. Wag ka na pong mag-undersecretary pa dyan. Bayad ba? Gastos lang ng gobyerno pala ito. Marami. Tingnan mo, inagawan mo na ng trabaho yung mga reporter. Wala na, hindi na nagtatanong sila. Hindi na po sila nagtatanong. Ikaw na lang po ang tanong ng tanong. Siyempre, pag ikaw ang magtanong, we can say, kung ano lang yung itatanong mo. Unlike kung mga reporter, like yung isang reporter dyan, di ba? Na palagi kang binibira. We can say na magiging patas pa. Pero kung ikaw lang ang magtatanong dyan, sige, pagbigyan natin for the first time naman Pero sa sunod, parang tayo talagang nagmamayari ng Pero may ambag tayo, mga kababayan. Sa mga pinasasahod ng gobyerno. Kinakaltasan po tayo ng tax Okay. Well, anyway. Eto, pakinggan na lang po natin to. sabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon ay pinakita sa kanya and valid ho yung ganong klaseng procedure. Valid po yun. Aha. Apo. Eto, mga kababayan, i-print. Ito, kumuha ka nga lang ng pag ako kasi nawala yung ATM ko dati, mga kababayan. Tapos kumuha po ako ng affidavit of loss, no? Hindi tinanggap sa bangko. Bakit daw walang selyo ng justice ng PAO, di ba? What I'm trying to point out, mga kababayan, anybody can print, di ba? The soft copy. Pero the authenticity, diba? Yung pagiging authentic yan. Hirap i-pronounce yung pagiging authentic niya, yung selyo mismo ng PAO. Di ba? Para tanggapin ka doon sa bangko. Di ba? Nagigits nyo, mga kababayan? So, pwede palang ganun. Paano yung mga selyo-selyo na yan? Wala na. Anyway, mga karibin natin, ano pong inyong reaction dyan? I-comment dyan lang po, mga karibin natin. At eto na nga, eto pa. Nako. Ito yung sinasabi ko sa thumbnail natin na nililihis po yung issue, no? Kasi biruin nyo, mga kababayan, February 15 to 19, 2025, no? Nagsurvey na pala itong itong SWS survey. Sa ang tanong, dapat bang managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga namatay dahil sa war on drugs? Agree 51, disagree 25, undecided 14, don't know enough to give an opinion 10%. Kita nyo na. February pa, mga kababayan.
Ano na tayo ngayon? March. Di ba? Oh, March na po tayo ngayon mga kababayan. Si Pangulong Duterte po ay naaresto noong March 11. Bakit ngayon nyo lang ito inilabas ABS-CBN? Parang instant naman yata. Kasi hindi naman ito binalita nung February 20. Diba? Or 19. Uy, niloloko niyo bang taong bayan? 51% pa. Ang tindi nyo. Ang tindi nyo talaga, mga Ito, opinion lang natin to, ha? Pero ang tanong, bakit? 1 hour ago from ABS-CBN, bakit ngayon nyo lang to nilabas? Ang tagal-tagal na pala nito. At least nalaman sana ng taong bayan na 51% yung nag-agree di umano. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Ito pa mga kababayan, isa pang paglilihis sa issue, sa tunay na issue. Ito po. President Duterte. Palace says no info on Duterte's rejected asylum bid in China prior to ICC arrest. So bakit pa natin pag-uusapan to? Bakit yung pa kailangan ibalita ito? Nandun na nga si President Duterte sa sa Netherlands. Diba? Para para may mapag-usapan at mapagtakpan yung mga kalokohang ginawa sa pag-aresto kay former President Duterte. Ayan po ay opinion ko lang mga kababayan. Dahil sa tingin ko wala na wala nang wala nang kwenta ang balitang ito kung totoo man ito. Itong pangyayaring ito ay wala nang kwenta. Bakit bakit pa nila ibabalita at dapat pag-usapan? Dahil gusto nilang mayroon silang gustong pagtakpan, di ba? Ano ang gusto nilang pagtakpan? Maybe yung mga kalokohan nilang ginawa sa pag-aresto or yung mga kapalpakan nilang ginawa sa pag-aresto kay former President Duterte or yung 2025 national budget, mga kababayan. Or yung Vice Cam report. Pili na lang kayo mga kababayan kung alin ba talaga ang kanilang pinagtatakpan ng kung ano-anong isyo para matabunan ang totoong problema ng bayan. Nako po. Ito last mga kababayan, ipi-play na po natin yung video mamaya. Ito, pag-usapan po muna natin to si Torre. Sabi po ni Torre, hindi po si dating Pangulong Duterte ang sinasabihan ko na hihilain kundi si Medial Dia. Maging sino pa man po mga kababayan ang inyong sinasabihan, General Torre, is it appropriate na hilain nyo ng pwersahan? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi sabi mo hindi si Pangulong Duterte. Pero iba kasi yung pakiramdam pag napanood mo yung Iba kasi yung pakiramdam kapag napanood mo yung video. Di ba? Well, anyway, kung sinasabi mo namang si Attorney Medial Dea, edi it's up to you. But what I'm trying to point out, is it still the right thing to do? No? It is lawful or unlawful, mga kababayan? Ano po sa palagay ninyo? I-comment na lang po sa baba. Alright mga karibin natin, eto na. Pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po, pasok. Ito ang nakakagulat. Para na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung wala kayong ginagawang mali sa pamamalakad ninyo sa gobyerno, bakit hindi kayo gustong ipagtanggol ng iyong sariling abogado? Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan online matapos ngang pumutok ang balitang mukhang aatras ang Solicitor General sa laban at hindi na daw di mo nito ipagtatanggol ang pamahalaan. Ito ang breaking baka news masibak kung yung saan Soljun natin. samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan online
kung saan marami sa kanila ang nagsasabi na kung hindi daw di mo na ipagtatanggol ng Solicitor General ang pamahalaan ay maghanda-handa na daw di mo na ito dahil baka ipatanggal ito sa kanyang trabaho. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, komportable akong sabihin na hindi magtatagal ang araw mapapawala ang sala ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nabuhay at sumigla lalo ang mga taga-suporta ng dating Pangulo nang tiyakin ng lead counsel nito na walang iba kundi si Nicholas Kaufman na magbibigay ito ng matibay na ebidensya sa kaso kinakaharap ng dating Pangulo patungkol sa demonic crimes against humanity kaugnay ng kanyang paglaban sa illegal na droga. Ayon kay Kaufman ay kasalukuyan pa nilang binubuo ang defense team kung saan kasama di mo ng former executive secretary na walang iba kundi si Salvador Medialdea at former presidential spokesperson na walang iba kundi si Attorney Harry Roque. Ayon sa kanya ay mailalaban niya ng patas at ay may paninindigan ng mga kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at makapagbibigay ito ng matibay na ebidensya para tiyakin na maa-acquit ang dating Pangulo sa mga kasong isinampas sa kanya sa ICC. Matatandaan kamakanan lamang ay inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na ang British-Israel International Lawyer na walang iba kundi si Nicholas Kaufman ang tatayong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kilala ni Attorney Kaufman sa paghawak ng high-profile cases tulad ng pagiging counsel nito sa dating empleyado ng United Nations na si Khaled Barshumana ng bansang Rwanda na kinasuhan ng Crimes Against Humanity at War Crimes noong 2010. Kinalaunan ay na-dismiss din ang kaso dahil sa kakulangan di umano ng ebidensya. Bukod dito ay naging abogado din si Kaufman ni Asha Gaddafi na pinagpetisyon sa ICC upang imbestigahan ang karumal-dumal na pagpatay di umano sa kanyang ama na si dating legal leader Muammar Gaddafi na puwersa ng oposisyon. Bukod sa pagiging international trial lawyer, isa rin daw legal strategy si Kaufman na naging specialist ng litigation, crisis public relation at reputation management. Kaya't para mismo sa maraming naniniwala na hindi tatagal ang kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at komportable sila sa lead counsel ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na kinalaunan ay mababasura din ang kasong isinampa sa kanya sa ICC. Matapos kang lumabas ng balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Saan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon, no? Magandang balita po yan dahil napaka-positive po ng dating para sa atin na naniniwala na walang kasalanan si former President Duterte. Napaka very positive ng dating po para sa atin ng lead counsel, no, na si Kaufman, mga kababayan, para sa atin na naniniwala na walang kasalanan si dating Pangulong Duterte. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.